Hi Air Signs, Gemini, Libra and Aquarius, welcome po sa ating channel. At ito ay inyong daily gabay tarot reading for December 28, 2023. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi, just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily gabay tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari niyo po makuhang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 28, 2023. Nagkaroon ng social gathering. Pagtipon-tipon, maaring reunion ito or meeting. Basta po nasa crowd po kayo. Maaring sa social media ito, like for example, group chat. This is social gathering, pagtipon-tipon. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 28, 2023. Nagbigay ka ng panahon sa bata. Nagbigay ka ng panahon sa bata or isa itong inner child. You're healing your inner child. This is also new beginning sa inyong buhay. May something ganap na like for example, nagbigay ka ng panahon sa bata, nagpasyal kayo sa mall, ayun. So this is literally a child, okay? Makakasama mo yung bata sa social gathering. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayon December 28, 2023. You felt suffering or nag-sacrifice po kayo? May nararamdaman kayong hirap? Pwede rin itong spirituality nag-take time kayo na para kausapin ng ating Panginoon. Tapos binigay niyo sa Kanya ang lahat ng worries niyo. Okay? Ano po ang mensahe sa araw na ito, Spirits guys, ngayong December 28, 2023 para kay Gemini, Libra, and Aquarius? Don't worry, be happy. Baka nag-alala kayo sa inyong bata, sa isang bata. Oo. Okay? Lahat ng worries mo binigay mo sa ating Panginoon. Sinurrender mo. Oo, nagsumbong ka. So, don't worry, be happy. Ang sabi po ng universe. Be happy. Maaaring worried ka sa isang bata. Regarding sa kanyang
social life, ganun. So, sinurrender mo lahat ng worries mo sa ating Panginoon. Tapos, ang sabi is, don't worry, be happy. Ano po, ang mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayon, December 28, 2023. Spirit's Guide. Wow. 'Di ba po, sabi ko kanina dito na parang nahihirapan ka, nagkaroon ng punishment, nagsuffer ka, nag-sacrifice ka, gano'n. This is worries eh. This is worries. Ayun, mahihirapan ka, right? Ito yung message na don't worry, be happy, and Archangel Raphael will heal you. Archangel Raphael is a provider of healing for mind, body, and spirit. So, kung nahihirapan po kayo, call Archangel Raphael. Spirits guys, sana po ang energy sa araw na ito ngayong December 28, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Energy po, Spirits Guide. Clarification of this reverse card po. Career and money. Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayon December 28, 2023. Spirits Guide. Clarification of this reverse card po. Love and romance, self-love, partnership, and romance. Clarification of this card po. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Doon po yung separated video ni Gemini, Libra, and Aquarius 2024 Gabay Tarot Reading. Maraming salamat po. Ngayong December 28. Ngayong December 28. So, para kay December 28 para kay Gemini, Libra, and Aquarius. So, nag-double check lang ako sa date po. Okay. This is hopelessness and despair. Connection, maaring connection ito sa third card mo. Hopelessness and despair. Pero, nung nakaraan, nagkaroon ka ng anxiety at pag-alala, nag-worried ka. Connection talaga to sa third card mo. Okay, so, dati, di ka makatulog, maaaring kahapon to or isang araw, di makatulog, laging balisa, natatakot ka at naghihinala, o dumadalas ang pagkakaroon ng masamang panaginip. So, this card tells you to make change. Itong mangyayaring ito ay pansamantala lamang at lilipas din. Sabi niya. Tapos, ayun, you are decided, nakikita ko dito na you are decided na ayaw nyo nang mag-overthink. Kinakaya nyo ang sitwasyon. Nakikita ko dito na siguro naubos na. Or kasi nakikita ko dito na binigay mo lahat ng worries mo sa ating Panginoon. Nagsumbong ka.
Kaya may mensahe dito na don't worry, be happy. Andyan din si Archangel Raphael na provider ng healing for mind, body, and spirit. So, call Archangel Raphael also. Ayun. Nag-decide ka after nitong pakiramdam mo na nagkaroon ng anxiety, nawalan ka ng pag-asa kasi may traitor, may nag-traitor, or nakaranas ka ng isang panginsulto ng kapwa mo. Oo. So, this is very good kasi you are decided to move on. Ayaw nyo na mag-overthink, kinakaya nyo ang sitwasyon, kahit medyo nararamdaman mo pa yung bigat. So, at least, nag-decide po kayo. Tingnan pa natin yung mensahe. Okay. Sa clarification po, 'di ba po may reunion dito? Isang meeting, pag-uusap. May naganap kasi na tradisyon. Oo, may nakita kong naganap na tradisyon dito na maaring kasal ito, pamamanhikan, basta po reunion. Nakikita ko dito. Reunion, bonding, or group of people, nagtipon-tipon. Okay? Nakita ko rin dito na may teacher and student. Okay, this is, naka-receive din kayo ng divine wisdom. Di pa po, nag-pray po kayo. Nagpanahon sa spirituality. Nag-connect kayo sa universe. Nag-connect kayo kay God. Ayun, naka-receive po kayo ng divine wisdom. And you're sharing your kindness to everyone. Basta po may ganap po dito na tradisyon, ha. Oo. At ayun, may warning lang po dito or paalala na nag-remind sa inyo na huwag masyadong palaging mabait. Oo, babala sa palaging masyadong mabait. Okay? So, put boundaries sa mga nang-aabuso sa inyo. Kasi masyado kang naging mabait dito eh. You're showing your kindness. Tapos, may chances na abusuhin yung kindness mo. So, wag masyado. Put boundaries and limitation. Okay? Posibleng may tradisyon na masusunod dito eh. Nakikita ko. Yan. For example, kanina yung sabi ko na kasal, pamamanhikan, reunion, basta pa pagtipon-tipon ng mga tao. Crowded ito eh. Crowded to. So this is the clarification. Some of you are earning money as a teacher. Some of you nag-decide na magkaroon ng sideline, side hustle, na mag-tutor, ayun. Pumasok ng isang kumpanya na sa pagiging teacher, online teacher, ganun. Some of you nag-decide, nag-share po kayo na sa inyong family, sa isang grupo ng tao, nag-share kayo na gusto nyong bumalik sa pag-aaral para mas magkaroon ng pag-level up. Like for example, masteral, or nag-take ka ng isang course na malayo sa course nyo before para magkaroon ng license. Ayun. Maaring decided ka na. Sinishare mo sa inyong parents, sa inyong partner, basta po grupo ng tao. Para kasi ito na magkaroon ng traditional career path or move up the ladder of success. Ganon. Okay? Ano pang mensahe? Sa career and money ni Gemini, Libra, and Aquarius.
Oh. So, you are decided talaga. Connection to sa first card nyo eh. First card. Ito rin. Emotion to eh. Sobrang emotion. Pero nagkaroon ng healing dito. Healing. Kasi you're decided to heal yourself, di ba? Tapos sabi po ni Archangel Raphael na mag-send siya sa inyo ng blessings to heal your mind, body, and spirit. So this is healing. Hinahayaan mo yung sitwasyon na matapos. Ito rin. Same message sila. So, connected sila. Maaring sa career mo ito, tungkol sa career and money nyo po. So, remind yourself. Remind yourself na let go and move forward. Ang pagkapit sa nakaraan ay pumipigil sa paglitaw ng isang bagong simula. Baka mayroon na distraction, no? Distraction, kaya nasaktan po kayo, worried po kayo. Ayun, sinuko mo lahat sa ating Panginoon. Kaya nag-respond sila sa pamamagitan ng dito. Na yung message na don't worry, be happy, provider for healing for mind, body, and spirit, si Archangel Raphael. And naka-receive ka ng divine wisdom dito. Ito ang pangalawang card nyo dito. So, naka-receive kayo ng divine wisdom para magkaroon ng tuluyang healing. Gusto mo nang maging okay. Andun pa yung sitwasyon na medyo masakit pa, pero hinayaan mo ang isang sitwasyon na matapos. Encourage yourself, remind yourself na let go and move forward. Kasi ang pagkapit sa nakaraan, pumipigil talaga yan sa pagpasok ng mga blessings, opportunity sa ating buhay. Huwag niyong hayaan na magkaroon ng blockages, okay? So, this card tells you na subukang huwag ipagpaliban ang kasaganaan na naghihintay sa inyo. Baka sa sobrang pagod nyo to, sa sobrang pag-alala, pinagpaliban nyo yung dumating na opportunity, huwag po. Sabi po ng card dito, huwag nyo po daw ipagpaliban. So, maaaring nagkaroon ng stagnation ngayong araw na ito, pero huwag nyong hayaan. Sabi po ng card na huwag nyong hayaan. Kailangan maging productive kayo para tuloy-tuloy yung pasok ng opportunity and blessings sa inyong buhay. Okay? Tuloy-tuloy pa rin. Para may expectation kayo na better outcome sa darating na araw. Sayang naman yung araw kung nagkaroon ng stagnation, pagtulala, pagwawalang kilos, sayang naman po. Pero nakikita ko naman dito na you are willing naman mag-move on, mag-move forward, na magkaroon ng healing. So, ayun. You are moving forward. Kinakaya mo ang sitwasyon kahit masakit. Okay. See? Nasaktan ka dito. Sinuko mo lahat yung worries. Kasi you are feeling sufferings, nag-sacrifice ka, ayun. May nakita ko dito na kakasabi ko lang na may nakita talaga akong pagwawalang kilos dito dahil sa nasaktan ka. Pero nasa isip mo na you are willing to heal yourself, to move forward. Parang hindi mo alam kung paano mag-start, ganun. Nagkaroon kasi ng stagnation siguro feel mo lahat, feel grief, wala namang masama dyan. Pero I suggest kasi nakikita ko dito na ang sabi ng cards dito na huwag niyong hayaan na magkaroon ng stagnation sa araw na ito. Kailangan tuloy-tuloy pa rin. Kahit konti lang, tuloy-tuloy lang pagkilos. Nakikita ko dito na kakasabi ko lang kanina na may inability to move forward. Stagnation. You felt defeated. Okay? Nagkaroon ng confusion dito. Huwag niyo hayaan talaga na magkaroon ng negative mindsets kasi magkakaroon talaga to ng blockages. Huwag niyo hayaan. You have lack of self-confidence around a specific goal or lack of focus or loss of direction.
Sobrang nasasaktan kayo dito nakikita ko. Ano kaya yan? Mhm. Kasi may nakita akong away dito. Like for example, hindi successful yung plano or hindi maka-move on. Some of you. So the advice is you need to create a concrete plan in order to regain momentum. So impulse control ay kailangan in order to grow and take action in positive direction. Baka may nang away sa inyo, no? Nasaktan ka or ano, parang kinokontrol mo yung sarili mo dito may sabi rin dito na this is also a warning of moving quickly or nagkaroon ka ng hesitation to take an action. Sige, i-feel grief mo yan. Kasi nakikita ko dito na you're willing naman to heal yourself. Pero wala ko nakita pa na you're trying to move on. So, I suggest na i-follow mo tong gabay na ito. Kasi may sabi dito na huwag niyong hayaan na magkaroon ng stagnation sa araw na ito. Kailangan maging productive pa rin kayo. Tapos, ayun, move forward. Ang swerte naman ng taong yun. Naisip-isip mo. Pero kung kapamilya mo ito, that's normal. Kung hindi naman kapamilya mo to, nako. Ang swerte niya kung buong araw pinag-iisipan mo yung moment na yun na nasaktan ka. So, kailangan talaga mag-move forward. Unfair naman na masaya siya tapos ikaw hindi. 'Di ba? So, malapit na po yung 2024. Kailangan mong i-release niyan. I-release yung nararamdaman mong negativity. Iwasan mo yung magkaroon ng negative mindset. Sa araw na ito, baka worried ako para sa inyo baka kasi tuloy-tuloy yan hanggang sa pumasok yung 2024. Wag naman ganun kasi kailangan magaan ang ating aura, ang ating energy. Magkaroon tayo ng positive affirmation. Yung nagkaroon tayo ng motivation and inspired tayo. So, para some of you na may nagsabi sa kayo dito, sobra kayong pagod sa pag-iisip kasi sobra sa trabaho, sobra sa pag-iisip. Nakikita ko dito. So, sige. So, December 28 ngayon. So, feel grief mo, then release mo yan sa bandang huli, okay? Pero make it sure na magkaroon ng productivity. Para may expectation din kayo sa coming days. Oo, para may resulta. Sayang naman. Tapos, ayun, follow this advice na wag kayong magkaroon ng stagnation. So, feel grief. Huwag yung haba. Marirelease nyo yan Oo. Like sa ginawa nyo dito, marirelease nyo, sinuko nyo lahat kay God. Tapos, take this message from the universe na don't worry, be happy. Tapos, sila na bahala sa taong yun. Oo. Tapos, Archangel Raphael is a provider of healing for mind, body, and spirit. So, call also Archangel Raphael. Okay? Sa love life, romance, self-love, partnership, and romance, this is new love. This is relationship. Nagkaroon ng unconditional love. Naka-receive kayo ng unconditional love. This is new feelings. New friendship. Pagkatapos dito, nagkaroon na ng self-love dito. Nagkaroon na ng pleasure. Maybe nagkaroon kayo ng panahon sa inyong sarili. Kasi may nakita akong beauty application dito. Nag-aayos kayo. This is new beginning sa inyong buhay. Kahit single or may karelasyon or buhay mag-asawa man yan. So, this is new beginning.
This is good news sa mga single kasi may parating po or nasa harap niyo na this card tells you na the divine is offering you a new love. Yes, may parating na bagong pag-ibig which can arrive in many forms of love such as self-love, new relationship, or a connection sa isang tao na maghahatid ng love, peace, and happiness sa inyong buhay. So this card asks you to be open sa pag-receive ng gift na ito dahil ito ay nakatadhana sa inyo. So dapat open arms mong tanggapin ito, okay? So this is also renewal of love eh. So mga may relasyon dyan, sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, magkakaroon ng renewal of love. Very supportive at mahal na mahal niyo ang isa't isa. Masaya kayo ngayon. Oo. Masaya kayo ngayon at dahil masaya kayo, nagkaroon kayo ng positive emotions flow. Wow. Even sa mga single, nagkaroon na kayo ng positive emotions flow dito. Maaring tanggap nyo na ang mga nangyayari. Oo. Nakatanggap ka ng support dito eh. Maaring nag-decide kayo na to love yourself more. Nag-ayos kayo. Naka-receive din kayo ng unconditional love. Maaring sa batang ito. Or nagkaroon kayo ng panahon sa inyong inner child. Okay? Kasi our inner child, kung magkaroon tayo ng panahon sa inner child natin, 'di ba? Feeling natin masaya tayo. Ayun. Pwede din may buntis dito eh. Maaring nag-announce ka dito sa isang crowd. May buntis ako nakita. Or the arrival of a new baby. Okay? Ano pa? Okay. Sa mga single dyan, nag-focus po kayo sa self-love nyo po. Oo, self-love and take time for yourself. Diba sabi ko kanina nag-aayos kayo. Para ito sa personal development, which is right naman. Oo. Tapos, sa clarification, nagkaroon po ng justice. Oo, nagkaroon ng justice. May justice na ganap. So, may katotohanan, maaring ito, may buntis or may nagsabi sa inyo na ng katotohanan, clarity, nagkaroon ng pagbalanse sa inyong sarili. Wow. Ang ganda ng reading po kasi after this emotions, 1, 2, 3, 4, okay. 4 na emotion. Apat na cards na nagsabi na may down kayo ngayon. Oo, nung nakaraang araw or ngayong araw na ito. Pero at the end of the day, nakikita ko dito bawing-bawi. Nagkaroon kasi ng balanse. You're decided kasi dito mag-heal and you're decided to let go kahit nahihirapan kayo. Okay? Tapos, ayun. May nalalaman kayo. May justice po naganap. May justice po naganap. Nagkaroon ng clarity, nagkaroon ng truth, nagkaroon ng pagbalanse. Okay? Tapos, okay. This is, clarity, oo. Parang may nangyari tapos, may nangyari o may nagawa tapos may nagkaroon ng effect. Ayun. May nagkaroon ng resulta. This is eternal justice. So, sa mga naramdaman, may justice, oo. Sa mga nangyari po, may justice po. May justice po ako nakikita dito. This is eternal justice. Nagkaroon ng balanse, fairness. Sa mga single dyan, naging hard worker kayo at wala kayong panahon sa sarili. Kaya this card asks you na balansehin mo ang oras sa trabaho, sa sarili, sa pamilya, sa kapareha. Single pala ito. Okay. Ayun, sa trabaho, sa sarili, sa pamilya. Para sa mga may relasyon, the advice is you need to balance your work as a partner mo or maaari ring may hindi pagkakaunawaan dito nung araw, yung nakaraang araw. Kaya sa araw na ito, kayong dalawa ay magkakaroon ng pag-uusap. Panatilihing maging totoo sa isa't isa. May pagkakaayos dito na magagana. Oo. What I meant is may pagkakaayos dito na magaganap.
Hidden truth, anong iniisip mo? Anong iniisip niya? Ng mga Gemini, Libra, and Aquarius. Ngayong December 28, 2023. Sa mga single, we both know I am not one for you. Sa mga buhay mag-asawa at sa mga may relasyon, I love you. Love message niyo po para sa mga single, spirits guys, ngayong December 28, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. See? Nagkaroon kasi ng negative mindset dito. Pero, which is very good naman kasi you are moving forward, you are letting go of this negative emotion kasi may positive affirmation dito. Which is, ito, lumabas. Positive affirmation such as, I love myself, I choose love, I am worthy, I am grateful, I am beautiful, I am brave, I am healthy, I am happy. Yan. Yan dapat i-claim nyo. Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius kayo December 28, 2023. Okay. Sync with the moon. Maaring mahilig kayong tumingin sa buwan, sa moon. Or some of you nagbibilad sa moon, sa moonlight. Love message siya pa para kay Gemini, Libra, and Aquarius sa mga may relasyon at sa buhay mag-asawa. Ngayon, December 28, 2023. So, put boundaries. Having sensible boundaries is important and love conquers all. Wisdom message siya po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayon, December 28, 2023. Determination, which is dapat lang, determination. Try niyong magkaroon ng motivation para ma-determine kayo sa isang bagay sa bagong simulain. Perseverance leads to fortune and speak out. Communicate and solve. Nag-uusap kayo dito eh. So, tama nga naman. Communication is the key. Communicate and solve the conflicts. Okay? So, may kaalitan pala kayo. Kabuang advice nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong December 28, 2023. Don't let your past hold you back. Yes. Kasi past ito eh, nangyari na. Don't let your past hold you back. Be bold and make the first move. Spirits guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayon December 28, 2023. Life review. Sabi po ni Archangel Jeremiel, take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. So, i-heal nyo. Nagkaroon talaga ng healing dito. So, try to balance it. Nagkaroon naman ng balance dito. So, ayun, tuloy-tuloy na yan. Kailangan i-resolve na yung conflict, yung mga nararamdaman nyo ngayon. So, comfort, which is, wow, ang ganda. Tingnan nyo, sabi po dito na, diba, may advice dito na kailangan ayusin yung conflict. Dito, ito. Tapos sasabi po na Archangel Jeremiel, you have to realize, take inventory of your life and resolve the change.
Kailangan na magkaroon ng healing. Oo, take time to balance sa mga na-unbalance na emotion, na na treatment or situation, ayun. Tapos may sabi po si Archangel Azrael dito, nang sabi po niya, I am with you in your time of need, helping your heart to heal. Ang ganda. So, So, di ba po, kausap nyo si God, sinurrender nyo lahat yung worries nyo. So, ang sabi po dito na, call also kay Archangel Raphael because he is a provider of healing for mind, body, and spirit. Tapos dito, comfort from Archangel Azrael. I am with you in your time of need, helping your heart to heal. Wow! Ang ganda po. So, ang ganda ng greeting na ito. Oo, kasi may movement may progress yun. So, that is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius, ngayong araw na ito, December 28, 2023. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.